tayo. Ano issue natin? Impeachment ni Inday. Gago! Totoo. Kaya nga alam mo, tuwan-tuwa ako dahil etong nangyari dito sa pagdemanda ni VP Sara Duterte kay Madriaga. Naku po, ang lupit. Ang lupit. Kaya lang pala ito si Madriaga naggagaganito. Kasi crush pala niya. Crush niya si VP Sara Duterte, kaya delikado. VP Sara Duterte, paltan nyo na si Boss Dada na host. Crush din kayo niyan eh. Gago! Baka mamaya, in the future, biglang bumaligtad yan, sabihin niya sa inyo, si VP Sara Duterte, inutusan ako para kainin ng lahat ng pagkain. baka utusan kayo niyo, sabihin niyan, inutusan ako ni VP Sara Duterte para daganan ng mga kalaban. Di ba? O, baka ganun ang siste, di ba? Ay, nako, kasi crush nga siya eh. Crush ni Boss Dada, si VP Sara Duterte. Oh, ito, panoorin natin kung ano ba ang epekto ng maling pag-ibig. Ay, grabe, anong maling pag-ibig? Ito, panoorin natin. Ito. Maganda You to. are confirming that VP Sara doesn't know Ramil Madriaga at all. Yes, hindi niya kilala. Kasi may mga lumabas rin ng mga kwento na binisita pa nga ni VP Sara si Madriaga sa kulungan because he's there, no? He's in Camp Bagong Diwa for kidnapping and ransom naman, no? For a different charge. So, totally, kasi ang kwento niya, kasama siya sa close insecurity, no? Na hinatid nga daw niya yung pera kay Vice President Security Officer si Colonel Dante La Chica at kay Colonel Dennis Nolasco. So, he has no connection whatsoever with the VP. They've never met. The only connection of Ramil Madriaga to VP Sara is that Ramil Madriaga is friends with Attorney Ryan Kilala. Attorney Ryan Kilala was an associate dean of San Sebastian Law, where the vice president took up her law degree. Si Attorney Kilala and si VP Sara reconnected after she graduated and they became friends. Si Madriaga naman tsaka si Kilala, kaya sila Nagkakilala. kaya sila pagkaibigan was because si Ramil Madriaga in 2003 was in jail for another kidnapping case. She was acquitted by the Supreme Court in 2003. And the lawyers that handled that for him was the San Sebastian Legal Aid. Okay. So doon niya nakilala si Attorney Kilala. So we developed a friendship. And then sometime in 2020, they became close. So client nung abogado na kaibigan ni VP Sara Duterte, etong Madriaga. In 2020, barkada sila eh. So sinasabi ni Ramil Madriaga na crush niya daw si then Mayor Sara Duterte. Parang biruan. Okay. So sinabi ni Attorney Kilala, kung gusto mong ma-meet si Mayor Sara, gumawa ka ng support group, campaign support group, para kumbinsin siyang tumakbo for president. Oh. But it was a joke. Oo. But this Ramil Madriaga took it seriously. Bumuo siya ng grupo. Yung Isip Pilipinas. Okay. So Isip Pilipinas, and you can't make this up. Si Attorney Kilala kasi is, apart from being a lawyer, he's also a part-time stand-up comedian. Oh. So ang background niyan is, part of his material in his stand-up comedy is yung Isip Pilipinas. Sabi niya, gagawa ako ng grupo, ang pangalan Inday Sara is my president. Kung mag-slide down siya as VP, Inday Sara, ikalawang pangulo, pwede pa rin. Pero wag lang siyang tumakbong senador kasi magiging ISIS na. Hindi, ang galing ng joke na yun Hindi ko naisip yun. Hindi, totoo naman di ba? So, nanggaling daw, sa madaling salita, ganito lang. Nanggaling daw yung isip sa isang joke nung abogado. Kasi yung abogado daw, aside from lawyer siya, stand-up comedian din daw siya. So, parang joker daw.
So, nanggaling sa kanya yun. Inadapt daw ni Madriaga. Magtatayo ako. Sige, totohanin ko. Magtatayo na lang ako ng isang na organisasyon para mapalapit ako kay VP Sara Duterte. Naku, patay tayo dyan. Yun yung book niya. Okay, so si Ramil Madriaga, hinirang niya yung Isik Pilipinas na pangalan kay Attorney Kilala, and then binuunan niya. So, ito nagpapatunay na, one, hindi inutos ni VP Sara kay Ramil Madriaga na buuin yung Isik Pilipinas. Kasi yun yung allegation niya eh. Pangalawa, merong mga virtual meetings, pictures of virtual meetings na lumabas online. Of Isip Pilipinas, of Ramil Madriaga with VP Sara. Parang they say that it's proof of a relationship, of a close relationship. But if you go to the Facebook post of Isip Pilipinas, these are group meetings. Not just with Ramil, but with a lot of members. Hanggang the other call nga was 67 participants. So madamihan yan. Alam mo, minsan kasi mukhang yung si VP Sara Duterte kasi may mga parang group. Marami ho siya, yung Inday, ganito, Aguila, ganyan. Maraming ganon. At nakita nyo naman nung huli, di ba? Actually, blessing in disguise pa nga kasi sabi nila, yung meeting na kung saan nag-zoom siya with some of the vloggers at doon siya nag-rant, ikinapahamak daw niya. Hindi, ibig lamang pong sabihin, talagang ginagawa niya na magkaroon ng, kasi ang dami hong gusto makipag-meet kay VP Sara Duterte. Sobrang dami hong mga organisasyon at talagang, alam mo yon, she is always open na makausap ang mga kababayan natin, lalo na sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi naman niya pwedeng puntahan yon lahat. Hindi niya lahat yun pwedeng mga imit yun. Ang ginagawa niya, nagkakaroon na lang ng Zoom group. Di ba, kung maalala niyo, although wala ako dun sa vloggers na yun. So, para ma-meet lahat ng vloggers, nagkaroon sila ng Zoom meeting. So, ganun po ang nangyari. At tapos, nagkaroon daw itong isip, yung iba't ibang ginamit nito Madriaga, yung isip na grupo, all over the country and the world na magkaroon ng Zoom meeting with VP Sara Duterte. Tapos, siyempre, pagka nagsasalita ka, minsan yung dalawa lang kayo ang lumalabas di ba? Yun daw yung mga screenshot na sinasabi dito. And hindi si Ramil Madriaga ang nag-facilitate ng meetings, kundi si Attorney Kilala. Yun. So, si Ramil Madriaga requested Attorney Kilala if he can ask VP Sara for an audience, and the Mayor Sara at the time said, sige, pwede tayo mag-virtual meeting. So we have a text message from Attorney Kilala setting that up. And then we have other evidence to show also na hindi magkakilala. Like itong picture that you're showing on screen, that's the inauguration. We have testimony from both Attorney Kilala and the events organizer for the inauguration that Ramil Madriaga was not invited to this event. Yan. Hindi naman. It was actually Attorney Kilala that was invited to represent Isip Pilipinas. But then he couldn't make it, so he messaged the RSVP number to say, Proxy. Parang nag-proxy itong si Ramil Madriaga. Ramil Madriaga Attorney Kilala. So that's why nandyan siya. Tapos, So, nag-proxy lang pala. Hindi pa siya invited niyan. Kapal din ang mukha, Hindi, pero alam mo, totoo ito Hindi ako nagbibiro. Si Madam BP kasi gumaganda habang tumatagal mong tinitignan. Meron nga part dyan na nakatitig lang ako sa kanya Tas, ewan ko kung isasama sa video yun. Parang bakit nakatitig ka? Hindi kasi, para bagang habang tumatagal, gumaganda siya. Buti na lang talaga, bayot ako Hindi, biro lang Buti na lang talaga hindi ako marupok. At saka alam ko may asawa si VP Sara Duterte. Kaya hindi tayo, pero gumaganda siya. Ganyan kanta siguro nangyari dito kay Madriaga, na-obsess. to prove that he's not special, we have the testimony from the events organizer saying na these photo opportunities
kaming tao niyan. From 6 p.m. to 12 p.m., midnight, nagpa-unlock si VP Sara ng pictures with not just guests, but Yes. even onlookers from the street. Yun. Oh, so parang Tapos, Oo. para lang wala ng question, we attached all 1,200 pictures of that night with all of what Lahat yung kakuntsaba. So, lahat ng mga nagpa-picture, kung may sakali lang kung sakali lang merong magnanakaw doon, mamamatay tao, may scammer, si VP Sara Duterte nagutos doon. Gago! Ganon yung kanilang ebidensya. Kasi may picture kay VP Sara Duterte. So kung meron mang problema at may gawin ito, kasalanan ni VP Sara Duterte. Gago! Hindi, alam mo eto in fairness, nakikita ko kasi yung comparison Tandaan ninyo, tayo din po ay nabigyan ng pribilehiyo na makasama po si Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, nung panahon na siya ay presidente, stricto ang protocol. Kasi nga, matanda na si PRRD at matindi yung mga kalaban niya. Tapos minsan dahil nga dun sa kanyang tenga na sa disgrasya, sa aksidente sa pagmumotor, na out of balance. Kaya limited, minsan pupunta siya doon, yung mga nagpapapicture, limited lang at may oras din. Kay VP Sara Duterte, pag siya nagpunta sa isang event, ito nga event niya ito Nagpunta siya sa isang event, talagang lahat sinusuyod niya ng picture. And I'm witness to that. And all the Duterte supporter in Hong Kong. Hindi nasasatisfy si VP Sara Duterte na iilan lang makapagpa-picture. Nagkagulo nga sa Hong Kong dahil sa tindi. Alam mo ginawa niya? Sobrang dami, di ba? Doon sa loob ng sa Coliseum doon sa loob ng Hong Kong kung saan nagsalita. Ito yung huling punta ni PRRD doon. Nandun din tayo doon Si VP Sara Duterte, hindi lang nagpa-picture doon sa baba. Ang ginawa niya, inakyat niya hanggang taas. Hanggang taas. Ang tagal na-delay yung oras. Dahil sa inakyat niya, isa-isa yung nagpa-picture sa mga tao. Inikot niya pa sa kabila. To the point, sinitan na po siya ng Hong Kong police kasi sobrang hype na ng mga tao. Pero ganun po si VP Sara Duterte, nagpi-picture sa lahat. Kaya itong picture na to, it doesn't mean siya'y kakuntsaba na. Ang tanga-tanga naman kung sino man ang gumagawa niyan. Siguro si Trillanes na naman yan. Trillanes, ikaw na naman ba may pautot nito? Kasi ikaw at saka si Ontiveros sa mahilig sa witness Ano ba kayo? Bugaw ba kayo? Ako nagtatanong lang Bugaw ba kayo ng mga witness? Kayo ang naghahanap ng witness? Hindi, ako nagtatanong lang Ako itanong lang naman ito. Ayun. So, sa madaling salita, ayan po, napakalinaw na talagang kursunada lang nito ni Madriaga etong si VP Sara Duterte. Alam mo, ang lupit nito Ito punta lang tayo bahagya dito muna. Yan, ito. Ganito simpleng bumanat ang mga fake news. Ayan kita nyo yan. VP Sara, 'di ba? Sus, ibig sabihin, sinu niya dinimanda niya ex-aid for perjury. Sinita ngayon yan, sabi ni VP Sara Duterte. Una sa lahat, huwag kayong kupal. Hindi, walang ganon. Sabi dito, si Madriaga ay hindi ko ex-aid or bagman, are inaccurate and misleading. Sa madaling salita, fake news. Calling him an ex-aid assumed as fact that very lie that the perjury complaint seeks to address. He was never my aide, friend, employees, or a member of staff in any capacity. The only person who knows him is Attorney R. Kilala pala, of ISIP Pilipinas. I urge the media to exercise, madaling salita. Kayong mga media, umayos kayo. Ganito sila bumanat ng fake news Papakalat nila na merong kinalaman ang talagang parte ng staff ni VP Sara Duterte itong si Madriaga, which is not. Never naging empleyado, so never naging ex. Sa madaling salita, walang kayo.
Kasi may mga ganyang babae. Hindi, kwento ko to Nung bata ako, hayop. Nung kabataan ko, dun sa isang youth na organisasyon, basta ganito yon. Binuking Yung utol ko, meron siyang dinidiskartehan si Coach Oli. Wag niyo sasabihin na kikwento ko sa inyo ito. May isang dinidiskartehan na chika babes. Pupuntahan niya sa bahay. Sabay kami, umuwi. Siya lang ang nagdadrive. Ako, sabit lang ako lagi. So, sabay kami. So, dadaan muna siya dun. Pagdaan niya dun, bit-bit niya ako. May kapatid yun. Hindi ko kursunada yung kapatid kasi lumba-lumba. Sorry Hindi ko kursunada yung kapatid. Tsaka masyadong, basta, may problema sa emotion. Pero siya, yung kapatid, matino, maayos naman. Huwag sana nilang mapanood to. Nililigawan ng kapatid ko. Di ko alam kung naging sila. Hindi ako sure. Wala na akong alam pagdating nun. So ako, nakatambay lang ako doon. Walang ginagawa. Nakatanga. Inaantay yung utol ko ng bababae. O di... Sorry na. Di na. Nandun ako. Etong, lapit na lapit sa akin. Pogi problem, hayop. Gago! Lapit na lapit sa akin, nakikipagkwentuhan. Sige, kwentuhan din kami. Sige, anong gusto mo mangyari? Hanggang nabiro ko. Ang ganda ng mo kasi mahilig ako sa mga silver yung mga sing-sing. Alam mo naman, yung mga rakista ako nun silver, mga sing-sing, itim-itim yung mga ganon, anik-anik. Sabi ko, ang ganda ng sing-sing mo Sabi ko doon sa babae, yung kapatid, yung mas babae. Itago na natin sa pangalang, wag na nga. Tapos, siniram ko. Sabi ko, akin na lang, hiramin ko. Sinuot ko, wow, ganda Akin na lang to, Arbor. Kabataan pa ako, inusyente pa ako, wala pa akong jowa nun Hindi, wala naman ako, tama. Wala pa akong jowa nun. Kabataan ko nun, so hiniram ko yung sing-sing. Batang, second year, high school ata ako, third year. Hiniram ko yung sing-sing. Hindi, sabi ko, ganda. Akin na lang. Sabi ko, biniro ko. Napangiti naman siya. Sige. Ayop. Sige. Suot ko na. Tapos na. Okay na. Tapos, pinagkalat niya kami. So, nabwisit ako. Umalis na. Hindi na ako pupunta. Kasi pinagkakalat niya kami. Ayoko. Tapos, sabi niya, nagsumbong doon sa pastor. Sabi niya, iniwan ako ni Byron. Nagsumbong. Umiyak-iyak. Iniwan ako. Ex ko yan si Byron. Siyempre, ko nun parang, anong ex? Hindi nga naging tayo, ex pa. Paano tayo naging ex? Kasi yung sing-sing, ibibigay ko lang yun sa boyfriend ko, sabi ko Ba't di mo sinabi? Di sana tinapo ko, pinakain ko pa sa iyan. Kaya ko naman bumili niyan. Naganda lang ako, kaya ako hiningi, hindi ako naganda sa'yo. Sama mo, banat bay. Hindi, real talk, din ko naman siya kursunada talaga dahil hiniram ko yun, inassume niya kami. Yan yung mga sinasabi nating minsan may mga asumera na ex daw. Maraming ganyan kay Coach Oli. Yung ina-assume nila na ex sila. Hoy, hindi kayo naging ex, naglandian lang kayo. Iba yung ex. Pasabi ng ex, meron talaga kay relationship. Pagka naglandian lang, harutan lang yun. Hindi yun ex ang tawag. Kaya wag yung tinatawag na ex ko si Coach Oli. Diba? Buti na lang ako, wala akong kalandian. Kaya first time ko, masabihan na may ex ko daw siya. Hoy, hindi ka counted. Hindi ka kasama sa body count. Wala nangyari, wala lahat. Hindi ko nga inawakan yung kamay mo. Wala. Hiningi ko lang yung sing-sing. Pambihira. Inex na. Yan, parang ganito ginagawa ng bilyonaryo. Yun, naipasok ko lang itong kwentong to. Kasi ganun na mga iba Itong bilyonaryo, sinasabi ex daw. Ex daw, employee ni... Sino nagsabi sa inyo? Inassume nyo lang? Tanga
Tanga ba kayo? Totoo ba kayong mga journalist? What di man lang kayo nag-research kung talagang ex yan? Sino nagsabi sa inyo ex-aid yan? Yung PR nyo. Yung nagpondo sa inyo, yung ba? Ako nagtatanong lang ako, bilyonaryo kasama ba kayo sa nakatanggap ng maleta? Kasama ba kayo nakatanggap ng envelope may lamang milyon? At bakit ganyan ang packaging ninyo kay VP Sara Duterte? Ako nagtatanong lang ako, bilyonaryo This is just a question. Let me be clear. Are you part of this PR machine na binayaran at binigyan ng male-maleta? Di umano ng mga dating security aid ni Zaldico. Are you part of this PR machine? Bakit ganyan ang packaging ninyo kay VP Sara Duterte? Ex, kahit hindi naman? Gago! Diba? Wag ganun. Kasi nakakabuisit yan. Kahit ako, buisit ako pag may magkiklaim sa ex ko yan si Banat Bay. Kaya wag kayo maniniwala doon sa mga magsasabi na ex ko yan si Banat Bay. Una-una, hindi po ako marunong manligaw. Totoo po yan, hindi ako nagbibiro. Yung dalawa kong ex na matagal nung high school and college, hindi ko po niligawan yun. Sila po ang nanligaw. Walang biro. Sinagot ko lang sila, sabi ko, sige na nga, tayo na nga. Ganun lang. Hindi ko ugaling manligaw kasi nga mahiyain ako. Wala po akong self-confidence pagdating sa mga babae kasi laki po akong boys school yung all boys. Wala pong kaya hindi ako, tsaka tingin ko sa sarili ko, hindi karapat dapat dahil hindi ganun kagwapo katulad ng kapatid ko. Kaya wala akong self-confidence sa mga babae. Hindi ako ilalapit tapos, can I ask your number? Can I? Walang lakas sa loob. Yeah? Kaya nga alam mo mga kababayan, yung mga ganito, malaki yung katarantaduhan ito. Malaki yung katarantaduhan, yung mga ganitong klasing style ng pagpapackage. Wala namang ex Paano nangyaring ex yun? Di ba? Ex-aid daw. Alam mo,